Sa Talomo, Davao City, dinadayo ang resort na ito ng mga turista. Pero hindi para sa unforgettable swimming experience. Dahil itong akala mong typical na resort lang, isa palang makasaysayang lugar. Parang maamin sila, sir, sa loob kasi kung sa labas mo titingnan, wala talaga silang idea kung ano pang nasa loob po. Meron pa lang dito sa Japanese Tunnel na ganito, ganyan po. Taong 2005 nang buksan sa publiko ang Japanese Tunnel Family Resort sa downtown Davao. Daan-daan ang mga dumadayong turista araw-araw sa establishmento, masilip lang ang kuweba. Dati raw itong kuta ng mga Hapon nang sakupin nila ang Pilipinas noong World War II. Sa mismong tunnel, marami ang pinaslang na mga Pilipino. Sa maliit nga na kulungan na ito, malasardinas daw pinagsisiksik ang mga Pilipinong bilanggo para pahirapan. Sinubukan din namin kung gaano ba kasikip kung ikaw mismo ang pepwesto sa likod ng maliit na rehas. In this particular area, marami na rin namatay. Yes, exactly, sir. Hanggang mamatay na sila, mamaho din sila. So dito na sila, hindi din sila makapoop kasi wala naman sila poop, walang kinakain. Sa loob pa ng tunnel, makikita ang mga totoong basyo ng bala ng baril na ginamit daw ng mga Hapon, replika ng life-size Japanese soldiers at mini ng ginto. Nabuo ang kuweba sa pamamagitan ng mano-mano at sapilitang paghuhukay ng mga Pilipino noon. Pero kahit tila puno ng kababalaghan ang lugar, dahil di lubos may isip kung gaano na ba karami ang nasawi sa kuweba, nagsilbi pa rin itong wishing tomb para sa mga turista. Very interesting kasi yung history natin, sir, noon po. Yung mga Filipino kasi na manggagawa natin is nakakaawa po ng ang history po nila. At least maalam nila yung history po, yung ano nangyayari po nung World War II po. Nakapasyal ka na? Natuto ka pa sa mahalagang bahagi ng ating nakaraan. Yan ang halaga ng pag-preserve ng mga makasaysayang lugar sa bansa. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang The Japanese Tunnel Resort sa Davao. Kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Abay Francis, so nakakita ako ng mga baryado. Kala ko Yamashita Treasure na yung mga nakadisplay. Pero may mga nagsastage sa resort na yan. Hindi ba sila kinikilabutan sa ano eh? Siyempre, mayaman yung kasaysayan ng resort na ito. Actually, yung mga nakausap nating turista doon, may mga iba na, kumbaga, halimbawa yung papasok sila doon mismo sa kuweba, talagang dahil bukod sa mainit yung mismong loob ng kuweba, kinikilabutan sila. Kasi mainit sa loob. Kasi kuweba siya, tapos wala namang, iisa lang yung pumapasok na hangin doon mismo sa entrance. Parang bukod doon sa mainit, pero yun nga, yung parang feeling na nakakatakot kasi knowing na alam mong maraming napas lang doon. Kaya yung mga nag-i-stay daw doon, hindi na lang iniisip yun. Although natatakot daw sila, pero ang pinaka exciting doon yung mismong lugar ay historical site siya. Dahil nga maraming mga inoccupy siya ng Japan before. Francis, nabanggit mo may mga pinaslang, no? Yung mismo sa lugar na yan. And may mga documented ba na mga events, no? Nung time ng World War II na talagang maraming pinatay dyan, maraming namatay dyan. Ano ang kwento? Wala tayong specific data, Pops J, kung ilan yung mga namatay ng mga Pilipino. Pero ito kasing tunnel na ito ay malaki yan, Pops J. Nasa 7 kilometers nga actually yung haba ng tunnel. Ganong kahaba, ano? Yung stretch ng tunnel. And ano yan kumbaga na-excavate yan. Excavated yan mismo. Gano'ng kalalim naman? Yung pinuntahan natin, Pops Mga J, ilang feet yan? parang mababa lang yung naanuhan natin. Pero kasi nasa parteng bundok yung Talomo, dun sa may Davao City. So medyo elevated yung lugar. Kaya parang nasa bundok siya area siya before siguro nung World War II. Pero ito nga malaki-laki yan. Tapos yung kapag pinasok mo mismo yung loob, ayun nga, yung experience. Ikaw ba may naramdaman ka doon sa loob? Ang pinanaramdaman ko lang ng Pablo, yung mainit. Kasi pinagpawisan talaga ako doon sa loob. Walang hangin. Wala. Pero may malakas silang fan doon na pwedeng magamit naman Ayun. sa mga turista. Bakit daw resort ang kanilang naisipang itayo doon at ba't hindi na lang parang monumento? Or, di ba? Ito kasing mismong resort at yung kinatatayuan na ng kuweba ngayon ay privately owned na siya. Naisip daw nung may-ari na gawin na lang siyang resort kasi bukod sa i-open siya sa public para pasyalan ng mga turista yung mismong kuweba kasi nga historical yung lugar. Naisip nila na bakit hindi na lang tayuan ng resort para may mga iba pang kumbaga amenities or facilities na pwedeng tambayan ng mga turistang
halimbawa pagkatapos bumisita doon sa mismong kuweba, doon sa Japanese tunnel, makapag-enjoy naman sila or Swimming naman. tampisaw sila doon sa tubig. Yun yung naisip para kumbaga mas mabigyan pa ng ibang ideas yung mga turista na pumasyal pa or i-experience pa yung ibang lugar doon. Matapos kang lumubog sa kasaysayan, pwede ka nang lumubog sa tubig at magpalamig, ano? Para, Yes, para okay. mabawasan yung init. Okay, Francis, gaano ka-accessible itong the Japanese Tunnel Resort sa Davao mula dun mismo sa main town? Hindi ba mahirapan yung mga turistang dayuhin ito? Very accessible yung mismong lugar, Pops J, kasi nasa mismong yung entrance o ba yung establishment nasa highway lang eh. Okay, Yung Talomo, beside the highway. ano siya kumbaga 30-minute drive lang siya mula sa downtown Davao. Okay. 30 minutes tapos maraming halimbawa mga pwede kang transportation kasi may mga ride-hailing services, Okay. may jeep, tas may taxi din naman na talagang very accessible yung transportation kasi dahil madali siyang puntahan. Yung sa jeep, halimbawa, kung galing sa Davao, sasakyan mo lang. Isang sakay lang, gano'n? Isang sakay lang, Pops. Nasa 20 pesos nga lang yung pamasahe from downtown going Hindi to magastos the area. dayuhin, ano? Yes. Pero magkano naman ang day visit? Halimbawa, gusto mo lamang silipin yung tunnel at wala ka naman balak mag-overnight. Pops J, dun sa mismong tunnel, ang nagkakahalaga ng 40 pesos para sa bata. Entrance? Okay. Yun yung entrance fee. 60 pesos para sa mga senior citizens at 70 pesos sa adult. So, yun yung presyo para dun sa entrance fee, dun sa mismong Japanese tunnel. Pero kung gusto mo naman halimbawa, ma-experience yung resort, mag-swimming, nasa 120 pesos daw yung entrance fee dun sa pagsiswimming. Wala nang limit yun sa age. Tapos, ano pa yun, magagamit mo pa yung mga tables and chairs na mga cottages. So, libre na yun. Interesting ito. Gaano mo katagal na papasyalan at sisilipin itong 7-kilometer stretch ng tunnel na yan? Halimbawa, ikaw nung bumaba ka, tingin mo ba within 30 minutes to an hour, tapos na? O Actually, magtatagal ka ng mga mahigit Pops, sa oras? itong 7 kilometers, noong panahon pa ng World War II, dahil ngayon na-distribute na yung mismong lupa sa iba't ibang, kumbaga pag-aari, kasi privately owned, tapos may mga ibang area na iba na yung may-ari na privatized din. So, hindi mo na pwedeng puntahan yung mga ibang area nitong kuweba. So, sinarado yan, yung ibang part dyan. Itong naikot natin, nasa up to 300 meters yung nalakad natin. Okay. So, yung iba natabunan na rin kasi nung mga panahon na lumindol, tapos yung mismong ilalim ng kuweba gumuho din. Safe Pero- naman ba? Baka naman guhuan yung mga bisita dito. ng Safe resort. naman, Pops J. Tapos nagsusuot naman tayo ng mga safety, Ako, may helmet, ano? Yes, Pops J. Merong safety helmet. Okay. Ano ang pwedeng gawin dun sa resort, Francis? May mga slide-in ba ito? Mga water activities? Makikita natin, Pops J, actually, doon sa mga pinakita nating video, bukod doon sa mismong yan mismong resort na yan, may mga slides Aba, may din slide nga. for kids. Tapos, Oo. yung mismong pool, malawak din naman yan. May malaki pang kaputi eh. Oo, colorful Yes, pa. Pops J. And bukod Okay. dun sa mismong resort, yun nga, pwede kang mag-check-in kasi may, kumbaga, hotel na rin yan and restaurant din na pwede mong pagkainan. And halimbawang magstay kayo dyan, pwede naman siguro, mas aside from swimming, pwede mong balik-balikan yung tunnel kung Yes, natutuwa Pops J. ka at may gusto kang tingnan. As long as, halimbawa, nakabayad ka na doon tapos gusto mo pa ulit mag-stay, mag-check-in nga doon sa mismong hotel ng resort, punta ka lang dyan sa tunnel na yan kasi nasa ilalim lang yan mismo ng Kung resort. matindi at ka sa mga buildings. adventure. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Francis Orsio.